Magandang hapon po sa inyong lahat. Naandito po kami ni Mayor Vico Sotto at syempre ang ating special advisor, si Mayor Benji Magalong bilang mga lead conveners ng Mayors for Good Governance upang pumirma ng isang kasunduan kasama po ng ating Independent Commission on Infrastructure or investigation, no? And ang layunin po nito ay kami po ay nangangakong makikipagtulungan sa ICI sa ating pong layunin na managot ang mga kasangkot sa problema ng korupsyon dito sa ating pong bayan, lalong-lalo na sa flood control projects, pero hindi nalilimit sa flood control projects. So one of the commitments of the Mayors for Good Governance is to ensure that all of the mayors na kasama po sa aming samahan ay makikipagtulungan at sila po ay lahat ay inatasan na po namin na magsagawa ng iba't ibang mga investigasyon sa kani-kanilang mga areas of jurisdiction or areas of responsibility, hanapin lahat ng mga proyekto, hindi lamang flood control, pero lahat ng infrastructure projects in the last 10 years that were done by the Department of Public Works and Highways. At ito po ay sumite dito sa ICI to aid in their investigation. So Mayor Sotto, you wanted to add? Magandang tanghali po sa ating lahat. Rinig naman siguro. Kaya naman Mayor Joy, siya pa mag-uurong ng microphone. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat. Maraming salamat sa ICI commissioners natin, of course, to our special advisor for this opportunity. On behalf of the Mayors for Good Governance, of course, with Mayor Benji, with Mayor Joy, and Mayor City as the lead conveners, we are committed to helping the ICI. Una, sa pag-mobilize ng mga kapwa naming mayor, kami po bilang mga individual mayors, syempre limitado yung scope o jurisdiction namin, pero sa pamamagitan ng mga kasama o dagdag puwersa sa pamamagitan ng mga ibang mayors na miyembro ng Mayors for Good Governance, we will be able to move faster. We will be able to collect more evidence, makakatulong yung mga kapwa nating mayor sa fact-finding, sa case build-up, at kung may iba pa silang mga impormasyon na makakatulong sa ating butihing komisyon. So, we are here to help, and again, we thank the ICI for this opportunity to help. We would like to thank Mayor Sotto and Mayor Belmonte. We would like to thank Mayor Sotto and Mayor Belmonte for this contribution to our effort as a mandate to fulfill our mandate. And we are observing no interviews for the commission. But salamat po, Mayor. Salamat po, Mayor Belmonte. And other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. I will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. No one is above the law. So thank you so much. Salamat po. Thank you. On behalf po of the Philippine Institute of Civil Engineers,
No, we are here to support the objectives po ng ICI to provide an objective and impartial po na technical advisory to the ICI. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo for your expertise and contribution to our efforts to perhaps study the soundness of any project from the engineering point of view. Thank you po. Thank you. Okay. Again, we have no interviews to say, but again, I would repeat, honesty is the best policy. No one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. For country, for God, and for our poor people. Thank you. Thank you. Ay, nagpapasalamat sa ICI. Nakita ko talaga yung kanilang, nararamdaman ko yung tapat na hangarin nila talaga na maayos itong problema natin talaga sa paggasta ng pera ng bayan. So, inexplika ko sa kanila yung naging proseso sa 2025 at naunawaan naman nila itong proseso na to. At ang mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awa ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. At in fact, now Secretary Dizon has actually stopped the implementation of most of these projects hanggat hindi pa nasusuri mabuti kung tama ba ang pagkalatag ng proyektong ito. What was your sense na saan sila medyo concerned? If they're, kumbaga, if it's an investigation, saan sila nagsi-zero in? Well, unang-una, ang gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Okay? Kasi may mga panahon naman, halimbawa, may lumapit sa'yo na tiga isang probinsya, merong kailangan gawin dito, meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Ngayon, yun yung concern. So sinabi ko naman po sa kanila, well, sa 2025 sa COA wala pa, hindi pa nga tapos ang taon. So ang pwede ko lang mabigay sa inyo, yung proseso ng naging budget. Senator, for both your previous years, like 2024, 2023, was that the subject of discussion earlier? Yes, but I told them that I wasn't the chairman of the budget during those times in question with regards to the ghost control projects. Actually, yun nga yung malungkot dahil nga napakahirap talaga nitong proseso na to na kailangan himay-mayan mabuti. Kaya I commend nga the ICC na inuumpisahan yun. Maiba yung... Baka maiba. ICI, malaking pagkakaiba yun. Oo. Kayo ulit na lang, so you were saying sa ICI. Oh, yung ICI, ako'y nagpapasalamat na may independent commission kasi hindi sila talaga politiko. I mean, nandun si Mayor Magalong as an advisor. So, their questions are really inquisitive. Parang gusto nila malaman. So, yung mga hindi mga bagay na talagang dapat malaman sa proseso kasi professional sila eh. Yung isa accountant, 'di ba? Yung isa naman dating Supreme Court Associate Justice. So, and of course, si Secretary Singson na talagang alam natin nung panahon niya, mas naging maayos ang pagpapatakbo ng DPWH. Ma'am, yung lumalabas ng mga insertions, especially with the most recent, yung ongoing na testimony ng Alcate ng Lago, binabagsakan yung mga DPWH. Ibig sabihin, nakalusot sa BICAM yung mga pinalaman nila? Well, yun kasi, siguro tanungin na lang yung past budget kasi hindi po yun sa, yung 2025,
Okay, depende yon sa kung sa 2025 maaring nandun talaga sa budget. Maaring individual amendment yon ng senator. Pwede rin namang nasa NEP. Hindi kailangan matukoy kung saan or unprogrammed ba ito. Walang masama halimbawa na mag-amend, magbigay ng suhestyon na ito yung pwedeng gawin nating inisyatibo. Ang nagiging problema ay kung sa implementasyon merong ghost project o kaya merong binayaran o may pinili na contractor na hindi dumaan sa tamang bidding process. So, yun yung dapat tinitignan. Pero, in terms of the amount, ay pwede naman ma-check kung nandun, di ba? Oo. In terms of accountability, you've seen the rallies and they're really asking Yes. for somebody be held accountable. Yes. Mention sa mga Kong and senators, do you think it should go that high? And paano ba yun? Kung halimbawa may sumabi talaga na senator and Kong, Well, actually, totoo naman din. Alam mo, matagal na rin naging taxpayer yung aming pamilya, di ba? Nagkaroon din kami ng sarili naming negosyo, yung aking mga magulang, at hanggang ngayon, yung kanilang kumpanya ay tuloy-tuloy pa rin. Malaki talagang binabayad nating buwis at nakakagalit yung mga nangyayari. Kaya, kung bato-bato sa langit talaga, nakakalungkot, isipin, kung halimbawa may mga ibang nasangkot na hindi mo akalain, no? Pero hindi kasi maghihilom ang bansa kung hindi natin gawin itong isang napakahirap na hakbang pero kailangan gawin. Kung matatandaan natin, nung 2013 nagkaroon ng nagkaroon ng pagbabago rin dahil may mga napakulong. Ano ang naging leksyon nung panahon na yon? Naging line item na yung mga budget. Di ba? Dati kasi lump sum per department. That's right. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So, I mean, it's a learning process. It's a painful process. Pero sa tingin ko, kailangan gawin.